Okay. Kayo. Say mo, matite. Say mo, abunay kara ne. Kiyo ni kuro magkakita. Yan. Dahil today is medyo atakay. Medyo mainit. Kaya naisipan namin lumabas. Although medyo masama pa ang aming pakiramdam, guys, no? Yan. Welcome sa aking asyenda. Dito sa Japan. Mocho to kochi. Palipatin natin siya. Koko! Ayan. Tapos, since nandito tayo sa aking asyenda, ano bang makikwento ko tungkol dito sa aking asyenda? Ayun, kita nyo yon, yung mataas na puno na yon. Ang dami niyang bulaklak, guys. Yung sa hindi ko alam ang tawag dyan eh. Pine tree ba ang tawag dyan? Hindi ko sure. Pero, ano siya guys, makati sa mata at saka sa ilong yung bulaklak niya actually. Yan yung isa sa reason talaga. Ayan meron pa yan Yan. Rin yan, allergy. Yung puno na yan. Kapag humampas yung hangin na ganyan, ako magliliparan yung yung mga bulaklak niyan. Napakakati niyan sa ilong, sa lalamunan, sa mata. Ayun, tapos meron na rin bulaklak doon ng sakura o yung cherry blossom. Actually, sakura nga ba yun? Sakura nga yata yun. O diba? Kasi magpapalit na ng weather. Ayan. Dito, pag nadaan kami dito, actually may mga yan may mga tanim silang repolyo, ganyan. Marami pa nito dyan dati, guys, yung mga tamanigi. Ano ba yung tamanigi sa Tagalog? Tapos yan. Ganyan kasimple dito, guys, sa aking tinitirhan. Ano nga ba yung tamanigi? Balik tayo dun sa tamanigi, sibuyas. Ayan. Tingnan nyo, yung mga nabulok na patatas, galing siguro sa kanilang yan, sa kanilang farm, yung reject na kumbaga. O diba? Meron pa doon ulit small farm nila, diba? Ganyan dito actually sa Japan. Kapag merong space, nagtatanim talaga sila. Actually, yung mga wala ngang space, kita nyo yun? Diba? Yung mga wala ngang space ng mapagtatamnan, nagre-renta ng kanilang mapagtatamnan ng mga gulay. Kasi nga naman, diba, yung mga Japanese kasi hobby nila talaga yung mga magtanim. At saka at the same time, nakakatulong na rin yun sa pang-araw-araw, diba, pag harvest time na, dahil mahal nga naman ang bilihin. Ganyan lahat. May sasakyan kasi. Masarap sanang umikot papunta doon. Truck ko rin yun. Sochiko? Koko iko? Koko. Nichi wa mairo kara. O iranai iyo kairo yo. Diba? Sabi niya, hindi daw niya alam yung daanan. Yan mataas ang sikat ng araw. Na siya, hindi na siya ganun kalamigan. Ato de. Yan, tapos na sila, nag-start na silang prepare para sa kanilang mga taniman ng kanilang mga palay, no? Ayan. Kung makikita nyo,
doon sa ano na yan, building na yon. Malapit lang yan sa bahay, walking distance. Wala pang 5 minutes nandun ka na, di ba? Napakapayak ng buhay dito sa Japan. Kaya nga lang, ganyan ang mangyayari, oh. Yan ang tingin ko abandoned house, eh. Although meron siyang sasakyan sa labas. Alam ko abandoned house yan. Dahil wala naman ako nakikitang tao dyan sa labas kapag kami ay nagagawi dito. Diba? Ganyan ang bahay, oh. Yan, ganyan lang ang buhay dito. Diba? Maliit lang to na ano dito, eh, na lugar. Ito, hindi ko rin alam kung anong flowers yan. Ayun, merong ano, lola doon na nag-harvest. Diba, sabi ko sa inyo, yan ang kanilang hobbies, hindi pala habit. Yan, tapos yung mga bulaklak. Ganyan, no, diba, linis. Sa susunod, guys, gusto ko sanang ano, pag medyo magaling-galing na at may oras, gusto kong mamasyal para syempre makakita naman ng ibang lugar, ano, hindi yung puro nandito tayo sa probinsya. Bali talaga magmula nung nasalta ako dito sa aming lugar, ito sa tinitirihan ko dito sa Japan ngayon, hindi talaga ako nakakalabas, no. Gawa na rin ng maraming alaga, ganyan, kasi hindi uso dito ang mga kasambahay, ganda ng bulaklak, diba? Tapos bigla may lumabas na ahas, no? Ay, tsakbo, o, diba? Fruits, nahuhulog lang. Ayan, nangangarap din ako makapag-vlog sa ibang lugar, yung medyo malayo, like for example sa Tokyo, ganyan. Oh, namumulaklak na yung mga puno doon. Ang ganda yan kapag ano, hanggang April, ayan, malapit lang yan sa bahay. Ganda ng bulaklak, no? Ayan. Naririnig na yun yung huni ng ibon. Yan, dun sa ano, pabrika yan ng rice cake dito sa Japan. Diba, nakapag-tour na kayo. Ito, vending machine. Ito, bahay yan nung ano, amo ng aking jowa. Baka akala nyo, ano, ha, ang amo ko, ang amo mismo ng pinapasukan niya, hindi ho. Diba? Diyan. Ganda ng bahay, no? Kita nyo naman, no? Guyok ko rin, eh. Yukuri. Tapos dito, palagi namin nakikita yung pusa dito. O, diba? Kanina dalawa ito, eh. Ngayon isa na lang siya. Mabait yung pusa na yan. Actually, bayad ko yan, eh. Dahil kasama yan sa aking isang vlog na hindi ko pa na ipapalabas hanggang ngayon. Diba? Tapos ganyan. Mahilig sila sa ganyan. Ayun, may pusa, guys, oh. May teni ko tiyang, oh. Iro yun. Ano naman pusa, oh. Hi! Tumakbo. Yun lang. Oh. Diba? Dito sa Japan, guys, hindi uso yung ano, yung bakod na nagtataasan. Unlike dun sa atin, diba? Sa Pilipinas. Dito naman, yukuri. Pag summer dito, ano yan, nagbabarbecue sila dyan, golf, ganon. Tapos yung school doon,
Actually, school yan eh. Yan, yung building na yan. Ano yan dati? Yun nga, school. Paulit-ulit. Malamang. Kaso, naging abandon na siya dahil kulang ang mga bata dito sa aming lugar. Yung population, kumbaga. Tapos yung doon, kita nyo yung doon. Ayan yung building na yan. Home for the agent yan. Yan. Sana magkaroon ng chance at available sila. Gusto ko sanang maging ano dyan, Kaigo. Ne! Kotse dayo. Pwedeng pahingi ng Pepsi. Ay, Pepsi, baka naman. Pepsi. Ayan, diba? Siyempre, probinsya to. Malamang. Ano, yan lang ang makikita nyo for today's video. Tsaka kailangan dito talaga meron kang sariling transportation, sasakyan. Dahil pag wala, lakad ka dito. O kaya, bike. Actually, ito ang aking puro Max Stereo. Kotse to kotse. Ay. Oh. Actually, pagka wala kang sasakyan dito, kagaya nga ng sinabi ko, ito yung route namin. Papunta doon. Tapos doon, pupunta ka pa doon. Pagka maglakad ka, mga 25 minutes. Pag by or bike, mga 15 minutes lang, ganyan. Pero pag may kasama kang bata, aabutin ka ng kopong-kopong mga 45 minutes, ganun. O ngayon, nandito na tayo sa balay. So, ito lang ang ating for today's video. Salamat. Thank you for watching and God bless us all. Sa susunod na lang ulit guys. Bye for now.